Kuya, tulungan mo ako. Ang lamig ko na. Aalis na ako. Anong kalokohang nobelang ito? Ito ang pamagat. Dapat ba itong tawaging babae ang may kapangyarihan? Anong klaseng bagay ito? Itong may akda. Hindi mapalagay hanggat hindi niya naiaabot ang babae sa kama. Gusto na niyang makipag-ugnayan, di ba? At itong babae, araw-araw. Maliban sa lalaki, wala siyang ibang seryosong ginagawa. Ay, hindi marunong magsulat. Sige, ako na ang magsusulat. Ah. Saan ito? Anong nangyayari? Nadetect ang kakaibang kaluluwa. Aktibo na ang sistema. Maligayang pagdating sa sistema ng pagkuha ng simpatsya. Mabilis na talunin ang sistemang ito. Kasama ang 4 na anak ng kapalaran. Sistema. Talunin. Sinasabi mo ba, ako, ay pumasok sa librong iyon, na may 3 kabanata at 5 ulit na pagtatalik. Walang silbi na nobela na pambabae. Kailangan pang akitin ng 4 na lalaki. Ang host ay lihim na nagbabasa ng ganitong kwento sa opisina. Siguradong mahilig siyang makipag-ugnayan sa mga lalaki. Talagang bagay na bagay kayo ng sistema. Ulitin ko, nobelang pambabae ang namumuna. Kapatid na babae, tulungan mo ako. Kasalukuyang target ng guide si Songkwan. Antas ng pagkagusto 12. Kampante ka, host. Sige na, ang sama-sama mo. Kuya Senior, ang lamig ko. Yakapin mo ako. Kunin mo itong kay Huling. Ang baliw ng nakatatandang kapatid. Sugurin mo siya. Buisit. Kaya mong gawin ito sa iyong nakatatandang kapatid. Si Song Kwanan ay nagkakaroon ng atake, hindi makilala ang sinuman. Tanging ang katawan ng orihinal na may-ari ang makakapagpagaan. Itong sirang nobela. Talagang para makuha ka sa kama. Walang pinipiling paraan. Ate. Ako. Naka-offend si Song Kwan sa ate. Lumabag sa mga alituntunin, ay padadala sa Xuanlao. Xuanlao. Sa orihinal, si Song Kwan ay ikinulong sa Zuanlao dahil sa insidenteng ito. Kasama ang orihinal na may-ari na nagdala ng pagkain. Muli. Oo. Nasa Zuanlao pa rin siya. Natagpuan ang heavenly treasure na Thunderstrike Wood. Kailangan ng katawan na ito upang makatawid sa pagsubok at umakyat sa antas. Kailangan ng kahoy na tinamaan ng kidlat. Kapatid. Handang tumanggap ng parusa. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng pumunta. Kapatid na babae. Kung hindi, parusahan mo na lang ako. Ako ang pupunta para sa kanya. Ikaw ang pupunta para sa kanya. Hindi ba't, ikaw pa ang nagtulak sa kanya. Babala. Natuklasan ang pagtatangkang baguhin ang takbo ng kwento. Makakaapekto ito sa pagbuo ng magandang relasyon. Ayusin agad ito. Stratehiya. Dahil pumasok ako dito, syempre, ang mga yaman ng langit at lupa ay para sa akin lamang. Kung hindi maganda ang pagkakasulat ng may akda sa kwentong pambabae, ako ang gagawa upang maging kwentong pambabae ito, maging pinakamataas sa daan ng espada. Tama. Ito ang pinilit ko sa kanya. Target na si Song Kwan. Nadagdagan ng 10 ang pagtingin. Kasalukuyang 22 ang pagtingin. Kapatid na babae. Ako talaga. Tumahimik ka. May malamig na lason ka sa katawan. Paano ako makakapunta sa ganong lugar? Ate, mas mabuti pang ako na lang ang pumunta. Hindi ko akalain na si Guroshen ay kayang gawin ito para sa kanyang kapatid na lalaki. Tunay na pag-ibig. Ayaw niya akong payagan na pumunta dahil nag-aalala siya sa aking malamig na sakit. Sister, totoo bang naibigan ni Yuner itong batang disipulo gamit ang sakripisyo, di ba? Sister, tutulungan kita. Sige. Dahil mahal na mahal mong alagaan siya, ako na ang bahala sa'yo. Dalhin mo si Shen Yun sa Zuanlao. Maraming salamat, ate. Ate. Maliit na kumare, magpakabait ka. Huwag kang mag-alala, ate. Sekreto. Yaman. Lahat ito ay sa akin lang. Sobrang mahal niya ako. Tunay na pagmamahal ang nararamdaman niya para sa akin. Pero ako, nagdagdag ng 10 sa tiwala kay Song Kwan. Kasalukuyang tiwala 32. Ninakaw ang mga bagay. Maaari pa ring dagdagan ang tiwala. Mabait ang maliit na junior A. Nagmamalasakit ang iyong nasasakupan, Ginoo.
Ginoo, hindi ka pa ganap na gumaling sa iyong malamig na lason. Magsama ka na sa mga alipin ko pabalik sa Demonic City. Oo, Binibini, noong pumunta ka dito, para mangalap ng impormasyon at sakupin ang righteous path. Ngayon ay panahon na para umalis na tayo. Tama nga. Mayroon pa akong maraming mahahalagang bagay na kailangang gawin. Bawasan ang mga pangunahing gawain. Tutulungan ka ng mga nasasakupan. Kaawa-awang Guro Shen. Hindi lang sa malamig na Zuan building. Maging ang pagkain ay kaawa-awa rin. Ay, Guro Nephew, hayaan mong ako ang magdala sa maliit na guro. Sige, Guro Shen. Si Shen Yun at si Song Quan ay naglalaro ng apoy. Bigla nilang nakita sa ilalim ng bato. May isang totem ng asul na dragon. Totoo nga. Wow! Talagang ito ay kahoy na kayang tumanggap ng kidlat, at may kakayahang magpagaling na gatas na libo-libong taon na. Yaman! Nasa iyo na ang pagdaig sa pagsubok, daan ng espadang guro, isang hakbang pa. Ito ay sining ng pag-aalaga ng kaluluwa. Para sa mga umabot sa pinakamataas na antas ng pag-aalaga ng kaluluwa, may mga bituin sa kanyang mga mata. Maari niyang gamitin ang sining ng mata bilang paraan ng atake, kamay ng isip. Ngunit ito ang pinakamahinang bahagi ng isang monghe. Kung makakaya ko itong maabot, hindi ba't? Maaari kong gamitin ang kamay ng isip upang saktan ng iba nang hindi nila alam. At magkakaroon pa ako ng imbakan na hindi mawawala. Mula pa noong sinaunang panahon, ang pagkakakulong ay isang magandang pagkakataon para sa pangunahing tauhan na umunlad. Paglabas ko dito, tiyak na mas lalo pang uunlad ang aking kakayahan. Tiyak na mas tataas pa ang antas ko. Nalaman ko. Ang unang hakbang sa pagpapalakas ng kaluluwa. Ganito ang pakiramdam. Yung katawan ko, parang naging magaan na parang wala lang. Kahit ang lamig sa butas na ito, hindi ko na nararamdaman. Ito ang ugat ng espiritu ng katawan ko. Sobrang hina nito. Kung makakahanap lang ako ng Chaos Fruit para linisin, hindi ba't magiging maliit na kapatid na babae? Kapatid na babae, ayos ka lang ba? Oy, huwag kang lumapit. May lamig ka pang dala. Paano kung bumalik ito? Hindi ba ito kumikilala ng may-ari? Kailangan kong lumayo kay Song Quan. Ate, nagdagdag ng 5 sa tiwala kay Song Quan. Kasalukuyang tiwala 37. Ate. Wow, ito ay apoy na bato. Ganito, hindi na malamig si ate. Ano ito? Ang ganda naman. Ito ay espiritu ng pagkakabuklod. Dapat sana, ito ay iguhit sa loob ng tahanan. Ngunit, ang nakatatandang kapatid na babae ay isang diyosa. Kung iguguhit ito sa kisame, mas magiging maganda. Para maaliw ang nakatatandang kapatid na babae. Ang galing-galing mo, nakababatang kapatid. Si Song Quan sa oras na ito, ay nasa huli ng Golden Core na, di ba? Nakita mo ba? Ito ang mga benepisyo ng espiritual na kapangyarihan. Shen Yun, kailangan mo ring magpursige ng higit pa. Ito ay isang maliit na bagay lamang. Hayaan mo siyang humanga ng ganyan. Ganoon ba talaga ako kagusto? Nagdagdag ng 5 sa tiwala ng target, kasalukuyang tiwala 42. Kahit sa trabaho, nadagdag ang tiwala, uri ng personalidad na nagbibigay. HMM. Oh. Kuya. Ako naman. May dala din akong ilang prutas espiritual. Hintayin ko na matapos ka kumain. Yung. Ako.
Inihaw na kamote sa ibaba ng bundok. Junior brother, pwede mo ba akong tulungan na magdala ng ilang pabalik mula sa ibaba ng bundok? Gusto ko lang sanang makasama pa ng kaunti. Totoo naman ang senior sister mo. Sige, senior sister. Kaya, aalis na ako. Pumunta na tayo ngayon. Ang antas ng pagmamahal ng target na si Song Quan ay tumaas ng 3. Kasalukuyang pag-ibig ay 45. Sabi ko na siya ay taong nagbibigay. Ang batang pangulo ay hindi sasama sa atin pabalik sa Demon City. Siguradong may malaking bagay siyang kailangang gawin. Baka nga na-tie up na niya ang taong ito. Pang-aapi sa tamang landas. Tiyak na tutulong kami sa muling Panginoon. Kung magugustuhan ni ate, sa susunod, ipaprito ko na siya. Ganyan. Maari pa sana siyang makasama ko ng mas matagal. Wow! Ang bango. Akala ko hindi ka magaling magluto. Ay, mag-ingat ka. Itong kamote, masarap lang kapag sariwa. Pero, kabatchmate ko. Ako'y 2 piraso. Kapatid, 1 piraso. 2 ako. Ito. Wala na. Kunin mo na lang lahat ito. Kung gusto ng nakatatandang kapatid, sige, gagawan kita ng mas marami sa susunod. Ito ay tungkol sa pagpapakulo. Malambot at masarap. At may kaunting tamis. Ngayon, itatalaga kita bilang pinakamagaling sa kusina ng Chanjianmen. Mabuti ang pamumuhay, masarap ang pagkain. Kaya kung makakuha ng mga lihim kahit saan, ito ba ang uri ng nobelang pantay ang kasarian na gusto ni Lola? Pero, napakaraming kristal na apoy. Saan mo nakuha ito? May lamig na lason ako sa katawan. Sa bahay, pinaghandaan nila. Hindi mo ba sinabi na ikaw ay ulila? Ako, ito, hindi maganda. Nakalantad na ang pagkatao ng batang Panginoon. Patayin mo siya agad. Ay! Ate! Terra! Ikaw! Nagmamalupit na naman ang lamig sa akin. Hindi naman. Itong sira-sirang nobela, nandito na nga ako para sa kanya. Kaya pa bang pilitin ang kwento? Ate! Sige, unahin ko na. Gusto mo bang tulungan kita? Hindi ba't malamig na lason yan? Hindi ako naniniwala na hindi ko siya kayang talunin, maliban sa kama. Dito ka. Kapatid. Kapatid na babae. Ang paraan ng pagpapalayas ng kaluluwa. Kung kaya nitong silipin ang espiritu ng iba. Siyempre, maaari rin itong ipasok ang enerhiya upang mapawi ang lamig na lason. Huwag kang gagalaw. Ganyan ang ginagawa ng kapatid na babae. Parang hindi na ito katulad ng dati. Ang ganda. Nagdagdag ng 5 puntos sa pagkagusto kay Song Quan. Kasalukuyang pagkagusto 50. Hindi maganda, guro, si Shifu Shen. Kailangan mong magsalita ng maayos. Ano nangyari kay Yuner? Kagabi, pumunta si Guro Song para dalhan ng pagkain si Guro Shen. Hindi na siya bumalik buong gabi. Parang may iba pang ingay na naririnig mula sa loob. Dalhin mo ang misyon ng sekta. Sumama ka sa akin. Guro, saan tayo pupunta? Dahil pinilit na ni Yuner ito, bilang kanyang nakatatandang kapatid na guro. Siyempre, kailangan siyang pasiklabin. Terra, oo. Kamusta? Anong pakiramdam? Parang mas maliwanag ang isip ko. Nabawasan din ang lamig. Salamat, ate. Siyempre,
Akma ito. Itong sutra ng pag-aalaga ng kaluluwa ay talagang iyo. Ayos lang iyon. Hindi na sayang ang pag-aaral ko ng mga sinaunang aklat para sa iyo. Ate, nag-aral ka ng mga ito. Para sa akin. Siyempre naman. Hindi ba't ako ay hindi nagnakaw ng mga lihim? Ang ate sa akin ay sobrang tapat. Pero may mas mali siyang intensyon ako sa paglapit sa kanya. Pag-ibig kay Song Quan, taasan ng 5 puntos. Kasalukuyang puntos ng pagkagusto, 55. Wow, ang batang ito ay sobrang simple lang. Ibig sabihin, sa hinaharap, pwede pang makuha ang pagkakataon muli. Ate. Anong ginagawa ninyo? Sumpa. Sa tuwing ganito sa nobela, kailangan bang may makakita? Ate, ang leader. Sa totoo lang, kami, kayong dalawa, ganap na hindi nakikinig sa paghingi ng tawad. Shen Yun, hindi ka na mapipigilan sa ilalim ng malalim na kulungan. Wu Qiuling, natuklasan. Isang abandonadong sinaunang pugad ng mga manginibig. Ipagpapalit mo ang iyong kasalanan sa kabutihan. Pumunta ka roon upang magsiyasat. 5 ng burol na yungib. Ito na ba ang lugar sa orihinal na kwento, kung saan natagpuan ang kaguluhan na prutas? Pagyamanin ang ugat at tahakin ang daan patungo sa espadang Ginoo. Dumating na ang susunod kong pagkakataon. Kapatid na babae, si Shen Yun ay handang tumanggap ng parusa. Nananawagan ako sa Panginoon na pahalagahan ito. 5 na burol, malayo, disipulo. Handa akong pumunta para sa nakatatandang kapatid na babae. Gusto niyang agawin ang bagay sa akin. Hindi pwede. Ako ang may masamang balak sa kanya. Pakiusap, hayaan mo akong pumunta. Nakatatandang kapatid na babae. Puno. Ate, ginawa mo ito para alisin ang malamig na lason sa akin. Kaya mo ito ginawa. Handa akong tanggapin ang parusa para sa ate. Hindi. Hayaan mo akong. Kayong dalawa, talagang may malalim na damdamin at pagkakaibigan. Kaya magsama-sama na kayo. Maraming salamat, Panginoon. Yuner, napakagandang pagkakataon ito. Dapat mong pahalagahan ng husto. Kapatid na babae, mag-alala ka lang. Sisiguraduhin kung aalagaan kita ng mabuti. Mangkukulam ng sekta ng Wanwan. Paano ka pa nakikisawsaw sa lihim na lugar? Lumayas ka na ngayon. Bibigyan kita ng isang mapait na buhay. Ano ba ang sekta ng Wanwan? Ako lang ang gagamit ng espada. Patay kita kahit anong gawin ko. Mapagmataas na mangkukulam. Ihanda ang porma sayon. Patayin siya. Ang Ling Xiao sect ay umaasa sa kanilang kapangyarihan. Sanay silang mang-eksplota ng mga yaman. Talagang nakakainis. Ngunit ngayon, nandito na ang tiya. Ang lihim na lugar na ito ay para lamang sa akin. Maliit na kapatid na babae. Tikman mo ang mga biskwit na gawa sa dahon ng kawayan na dinala ko sa iyo. Wow! Junior brother. Ang bait-bait mo talaga. Senior sister, ang sobra-sobrang lakas ng Ling Xiao sect na ito. Magtatago na lang kaya tayo sa init ng ulo nila. Huwag na lang. Itong lihim na lugar, hindi kayang buksan ng karaniwang tao. Itong sirang nobela ng lihim. Tanging mga tiyak na tao lamang ang makakabukas nito. Ang makakapagbukas ng 5 burol ay tiyak na. Ang anak ng tanging espadang manggagawa ng Hiwan sect, Jiang Yi. Nabaliw na siya. Bilisin mo. Bibilang ako ng 3. Hihinto ako. Ihinto mo ang espada.
Ako. Alam ko na, nandito na naman ang basurang nobela. Kung masarap, kumain ka ng marami. Ay, gising na. Huwag kang mangloko. Naghahanap ng gulo. Hindi pa natin alam kung sino ang naghahanap ng gulo. Babala, babala. Ang host ay nagsusubukong umatake sa target ng misyon. Maaaring magdulot ito ng kabiguan sa misyon. Sino ang nagsabi na gusto kong makuha siya? Hindi ba't nag-aaral ka ng espada? Kung hindi, dapat ay makipaglaban ka sa akin ng tapat. Nagdagdag ng 10 sa tiwala kay Jiang Yi. Kasalukuyang tiwala, 10, siya. Hindi siya makapaniwala. Ituring mo ako bilang isang tunay na espada. Sige. Kaya makikipaglaban ako sa iyo. Tama nga. Silangang kidlat, kanlurang hangin ng ginto, timog na apoy ng katotohanan. Hilagang yelo ng paghihirap. Kagubat na prutas. Dumating na ako. Dumating na ako, dumating na ako. Kapatid na babae, mag-ingat ka. Sila ang kapatid na babae na iyon. Sino kaya ako? Kahit na mga walang silbi ang Chanjianmen ninyo, hindi nyo kailangang magpatalo sa kahinaan. Makipaghalo ka sa mga halimaw ng Hwansek. Itong Hwansek ay gumagamit ng mahika upang akitin ang tao. Gagawa ng mga kahalayan. Sino ang nakakaalam na matagal na silang nag-uugnayan? Basura. Naghahanap ng kapahamakan. Bata, huwag kang padalos-dalos. Sinasabi pa nilang tao lang tayo, na parang mga halimaw. Kahit kailan hindi pa nila tinatapos ang paglabag sa batas. Bago sila pumunta dito para manghuli. Sino ba talaga ang walang hiya? Ikaw. At ikaw rin. Kung hindi ka makalaban, bumalik ka na lang sa bahay at tawagin ang ate mo para tumulong. Alam pa ng batang ito kung paano isulat ang guguluhin. Paano ito isusulat, ang mga matatanda sa bahay nyo. Bakit hindi ka nila tinuruan ng ganito? O baka naman kapag nakita mo ang Hwanzong, ito lang ang naiisip mo. Mukhang madalas mo itong pinapanood. Ikaw. Ano ako? Kahit na ang ibang tao ay mula sa Hwanzong, mas magaling pa sila sa inyo sa espada. Siya ba ay nagmamalasakit sa akin. Nagdagdag ng 5 sa tiwala kay Jiang Yi. Kasalukuyang tiwala, 15. Biro lang. Ang mundong ito ay para lamang sa akin na mang-agaw ng mga bagay ng iba. Anong bagay ang may lakas na agawin ako? Mukhang kayo ngayon ay determinado talagang labanan ng Ling Xiaosek. Ate, kailangan na ba tayong kumilos? Ay nako. Itong batang disipulo, hindi mataas ang kanyang kakayahan at may lamig na lason sa katawan. Ngunit talagang masunurin siya sa magulang. Hindi na kailangan. Ling Xiaozong, hindi naman ito isang makapangyarihang bagay. Kahit na nakabukas ang pinto, hindi ka makapasok. Ikaw, isang walang silbi sa yugto ng pundasyon. Nagmamalaki ka pa. Ang mga bagay dito sa lihim na lugar, ay para lamang sa aming Ling Xiaosek. Sige, kung gayon, ibibigay ko sa inyo. Hurry up na. Bitawan mo na ako. Pag-ibig kay Jiang Yi dagdag 5. Kasalukuyang antas ng pag-ibig, 20. Ano to uli? Personality na kontra. Di mo naririnig na sinasabi ko. Bitawan mo na. Wala kang kamay mismo. Hindi ka magpapakawala. Pag-ibig kay Jiang Yi dagdag 5. Kasalukuyang antas ng pag-ibig 25. Tila nga ikaw ay may rebeldeng personalidad. Bitawan mo ang kamay ko. Ang dumi ng kamay mo. Ayos lang ba? Napakamaasikaso ng maliit na junior brother. Sino ang gustong makipag-ugnayan sa iyo sa hinaharap? Tiyak na magiging masaya. Gusto ba niyang makipag-ugnayan sa akin? Nagdagdag ng 5 sa goodwill kay Song Quan. Kasalukuyang goodwill 60. May mga taong mahilig magbigay. May mga taong mahilig makipagtalo. Ay, walang pag-asa ang anak ng kapalaran sa mundong ito. Ang mabigat na tungkulin na iligtas ang mundo, ay nakasalalay na lamang sa akin.
May ilusyon ang batong pintuan na ito. Maaari itong umatake pabalik, ang kagalang-galang na Ling Xiaozong. Hindi man lang makadaan sa batong pintuan. Bumilis ka na. Lahat, umalis kayo. Wow! May lumabas na. Pulang bahaghari. Mighty na gold elixir. Nakakatakot talaga. Kahit kami sa Lingxiao sect ay hindi makabukas. Anong magagawa mo? Hindi lang ako makabukas, kundi magagawa ko pa. Buksan ang pinakainis mong sekta, ang Hawan sect. Lumapit ka. Magbigay ka ng isang suntok sa ilusyon, pero huwag gumamit ng espiritu, at huwag masyadong pilitin. Bakit ako makikinig sa'yo? Kung ganun, huwag ka nang pumunta. Maliit na kapatid. Ay, ate. Kung pupunta ako. Ikaw. Nagdagdag ng 5 sa tiwala kay Jiang Yi. Kasulukuyang antas ng simpatiya ay 30. Ha, uri ng pagtutol. Ang dugo ay sumabog sa aming mukha. Ayos lang ako. Bakit siya walang masyadong problema? Hindi ba pwedeng magbalik at saka ang ilusyon na ito? Bakit siya walang masyadong problema? Naiintindihan mo ba ang halaga ng anak ng kapalaran? Dahil siya lamang. Ang akma sa ilusyon. Buhangin na ugat. Itong ilusyonaryong larangan ay batay sa lakas ng atake ng mga kalahok. Gumagawa ito ng angkop na kontra-atake. Kung hindi tayo direktang aatake, sa halip, gumagamit ito ng mahina na puwersa. Kaya, wala siyang magagawa upang matukoy ang aming intensyon. Kaya sa ngayon, wala pa itong panganib. Tingnan mo, doon. Iyon ang kanyang sentro. Bilesen, sugod mo mula dyan. Ikaw, kailangan mo akong payagan. Binigay niya sa akin ang ilusyon na ito. Walang kwenta, matagal ko nang ginawa ito, para lang payagan kang gawin ito. Bakit hindi mo ako binuksan? Paano ako makakapasok? Siyempre ikaw yun. Nagpapahirap ka sa pag-aaral ng espada, di ba? Di ba't ito ay para mapalaya ka sa stigma ng 5 elemento? Di ba't ito ay para makilala ng iba ang iyong lakas? Ngayon, ito ay isang lihim na lugar na kahit ang Lanlang Xiaozong ay hindi mabubuksan. Pero ikaw ang nakabukas nito. Ito ay isang maliit mong hakbang, pero isang malaking hakbang para sa Hawanzong. Ako. Ako ano ba? Ikaw na. Matagal na akong nag-aaral ng espada. Ikaw ang unang tao na nagsabi sa akin ng ganito. Nagdagdag ng 20 sa kasiyahan ni Jiang Yi. Kasalukuyang kasiyahan 50. Ano bang problema ng mga anak ng kapalaran na ito? Gusto ba nilang ninanakaw ang mga bagay? Hindi kayang magsama ng 2 tigre sa isang bundok. Hintayin mong pumasok siya, saka ako. Pumasok ka na. Nandito ako para bantayan kayo. Hindi ka papasok. Nagawa ko na ang dapat kong gawin dito. Hindi na ako magsasalita ng mabuti ulit. Bukod pa rito, ang tatay ko ay ang pinuno. Wala akong kakulangan sa pera. Ay nako. Anong gulo ito, ate? Pinaalis tayo ng guro dahil sa ating lihim na relasyon. Kailangan na nating bumalik at magulat. Panahon na para tayo'y bumalik. Sino ang may lakas ng loob na manghimasok sa aking nakababatang kapatid? Ang senior sister ay talagang may malalim na damdamin para sa akin. Ay nako, nakalimutan kong nandito pa. Senior sister, oy. Ito ba ay isang malaking nilalang na umakyat sa langit pagkatapos na nag-iwan ng palasyo? Kawai wine iyan. Genuine Zizi. Anong mga walang kwentang salita, hindi pa nga ako mas magaling dito. Sige na, mas mabuting maghanap ng pagkakataon muna.
Kalamansi. Isa na namang buhay na labanan. 6 na nakikita, isa ang nakatago. Ito ay, ang 7 ng mga bituin ng Beidou. Berde na prutas. Narito na ang aking espada. Pusong Nirvana. Ang batas na ito ay sa pamamagitan ng apoy ng Nirvana, nawasak at muling itinatag. Maaaring ayusin ang mga sugat, pataas ng kakayahan. Ako na ba ang apoy na ugat? Seni, salamat sa iyo. May kapalaran. Ang pamilyar na recipe. Naka-surround sound pa rin. Ano ang daan? Naiintindihan ko, talagang ito ang kinakailangang pagsusulit sa pag-aaral ng mga Diyos. Lahat ng bagay sa mundo ay maaaring maging daan. Ano ang iyong landas sa puso? Kalayaan. Ang kalayaan ng aking landas sa puso. Ikaw ay malayang daan. Dumating sa mundong ito ay hindi ko nais. Ngunit ngayon, pakiramdam ko ito ay isang pagkakataon. Noong nakaraan, ang buhay ay ilang dekada lamang. Ngunit ngayon, maaari akong maging masaya ng matagal. Ang pagkakataong ito ay tila pinili ako. At ako. Ako mismo ang pipiliin kong hawakan ang pagkakataong ito. Gusto kong mag-espiritu. Gusto kong maging walang katapusan. Gusto kong sirain ang lahat ng nakakatakot na batas na ito. Gusto kong maabot ang tuktok ng espada. Kahit na ang daan ay mahaba at puno ng mga tinik, na puno ng mga balakid. Ngunit wala akong takot. Malawak ang mundo. Kaya't malaya akong maglakbay. Ayos. Ha ha ha. Matagal nang naghintay ang matanda. Sa wakas, hindi na ito tungkol sa pag-ibig o kawalan nito. Napakabuti. Kung ganun, tutulungan kita. Ng isang kamay. Seryoso. Talagang mas mabuting kumuha ng higit pang pagkakataon para makaligtas. Maliit na pagsubok sa kidlat. Ayos. Ha ha ha. Di katakataka na siya ang nag-iisang daan ng kalayaan ngayon. Ngayon lang niya nakuha ang bahaging ito, ng kapangyarihan ng batas ng kalikasan. Ito ay iyong kapalaran. Sa darating na malaking sakuna ng sangkatauhan, ipagkakatiwala ko ito sa iyo. Ginoo. Ito ay ang bituing sulyap na perlas. Ang bagay na ito ay makakapagtipon ng kapangyarihan ng langit at lupa para sa pagsasanay. Sa libro, si Zhang Yi ay umangat gamit ito, upang makakuha ng espiritual na lakas at umakyat sa mataas na antas. Ang daan ng Swordmaster ay nakasalalay dito. Ate, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, wala akong problema. Kakatapos ko lang magpanday ng pagkakakulong, lumampas sa gintong antas. Ay naku, talagang nakapagpa-shock sa akin kanina. Pag-ibig kay Song Quan, nadagdagan ng 15, kasalukuyang antas ng pagkagusto, 75. Ang laki ng kabaitan mo, anong ginagawa mong trabaho ngayon? Ate, ako, ang lamig ko. Ang lamig ko. Nandito na naman ang lamig. Nandito na naman ang lamig. Ate, huwag kang umalis sa akin. Yakapin mo ako. Kumagit ka ng mabuti. Huwag mong bitawan.
Ate. Gising ka na. Gusto mo bang magsagawa ulit? Ito ay kagandahan ng kakaibang prutas. Oo nga, hindi lang ito kayang muling hubugin ang mga buto at kalamnan. Ito rin ay isang banal na bagay para sa paghilom. Ano sa tingin mo? Ngayon, nakakaramdam ka ba ng init sa loob? Puno ng lakas ang iyong katawan. Ako. Medyo mainit. Sabi ko na nga. Kuya, itong prutas ng kalituhan, ikaw mismo ang kumuha para sa akin. Di ba? Kuya, kahit na para sa akin. Hindi mo dapat gawin ang ganitong panganib. Ni hindi pa nga ito basta-basta. At saka, ang ate mo. Wala man lang kahit anong maipagmamalaking kasangkapan, kung sakaling may mangyari. Anong gagawin natin? Sa totoo lang. Yan. Kapatid na guro. Ito ay ang Jingza na kayang harapin ang 12 antas ng kidlat. Anong nangyari? Sa tingin ba ng kapatid na guro, hindi ito angkop? Sobrang angkop. Ang kulog ay nakakatakot, parang nagiging alikabok ang buong katawan ko. Sana ay naibigay ito sa akin ng maliit na junior brother ng mas maaga. Sana nga. Sabi ng senior sister, basta gusto mo, ayos na iyon. Siyempre gusto ko. Ito ay simula nang umakyat sa bundok, binigyan ako ng regalo ng nakababata kong kapatid sa unang pagkakataon. Siyempre, nagustuhan ko ito. Sister, huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, mas maganda pang regalo ang ibibigay ko sa iyo. Nagdagdag ng 5 sa goodwill kay Song Quan. Kasalukuyang goodwill 80. Nako, nakababatang kapatid. Ayos na sana kung may ganitong pag-aalaga ka. Bata ka pa naman ngayon. Sister, ma, hindi ko naman hinihiling na gumawa ka para sa akin. Sister. Sa totoo lang, ako. Sige na, mabilis na tayo umalis. Nahihirapan akong makakuha ng Jindan. Pupunta ako sa labanan. Ito ba ang saya ng paglipad gamit ang espada? Mama, Papa, nakakalipad na ako. Lumilipad ako sa kaliwa, lumilipad ako sa kanan, lumilipad ako pataas. Aalis na ako. Ay nako. Anong problema, maliit na kapatid? Walang anuman. Siya, gusto ba niyang halikan ako? Anong ginagawa mo? Ay nako, parang mas maganda yung posisyon na yun. Dito lang yun. Tumayo ka ng maayos. Sige. Malapit na siyang sumuko. Bumagsak ang linya. Pasok na kayo. Malapit na ang malaking paligsahan sa 4 na rehiyon. Hinding-hindi ko papayagan na makapasok ang babaeng iyon sa mga bitag ko. Kahit na sumabog ang aking gintong elixir. Hindi ko kayo papayagang makapasok kahit isang hakbang. 10 daan ng kasamaan. Talaga bang iniisip mong may alaala pa sila sayo? Kung naaalala ko ba, hindi ko alam. Pero alam ko, tiyak na masakit ito sayo. Golden Pill. Talagang natupad niya ang Golden Pill. Hindi posible. Sumuko ka na ba, tamad? Ito ba ang lakas ng swordsmanship? Hindi na kailangang mag-alala pa si tatay at nanay. Ako na lang ang tanging tatakbo. Ikaw, ang babaeng ito. Ayos lang yan. Kung balang araw, marinig ko, na may sino man sa inyo na nagchichismis, na may kinalaman ako kay Jiang Yi, hindi na ako magiging magalang. Naiintindihan ba? Naiintindihan. Naiintindihan. Ikaw. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko na. Shen Yun. Maghintay ka.
Malaking paligsahan ng 4 na rehiyon. Iyon ang iyong takdang kamatayan. Huwag mo akong alalahanin, umalis ka na. Anong nangyayari? Tuwing lumalapit siya, parang mas hindi ko na makontrol ang katawan ko. Sinabi ko na. Umalis ka na. Huwag ka namang magpigil. Sabi ko na. Umalis ka. Kung tatayo ka, aalis na ako. Maingay. Ano ito? Ang hirap lasahan. Huwag kang magmalaki. Ito ay gatas ng walang hanggan. Maaari mong pigilan ang iyong lahi at katawan. Nakakabuti sa iyo. Isipin mo na lang ito. Bilang gantimpala sa pagtulong sa akin na buksan ang lihim na lugar. 10,000 taon na gatas ng espiritu. Hindi ko naman kailangan ang mga bagay mo. Nagdagdag ng 10 sa tiwala kay Jiang Yi. Kasalukuyang tiwala 6 na po. Ay nako. Huwag masyadong maapektuhan. Kumain si Song Quan ng kanyang wonton. Ginamit niya ang walang katapusang gatas ni Song Quan. Dapat ay pantay na ito, di ba? Hindi ako maapektuhan. Mababa ang iyong kakayahan. Para lang kumuha ng ito sa lihim na lugar. Sino ang nakakaalam kung ano ang mabuti mong intensyon? Nagdagdag ng 5 sa tiwala kay Jiang Yi. Kasalukuyang tiwala 65. Ay nako, ang maliit na guro ay nakakuha ng maraming bagay dito sa lihim na lugar. Marami siyang nakuha . Wala akong nakuha. Ay. Sister, nandito ka na ba? Para tulungan akong alisin ang lamig na lason. Iyan lang. Mga gatas na espiritu at iba pa. Mga bagay na madali lang gawin. Tama ba, sister? Dahil nga nandito ka para magtanggal ng lason. Nang makita ko, nagbago na ang layunin mo. Hindi ba't mas kainahinala ito? Ikaw ay nag-iisip ng mga bagay na hindi totoo. May masamang balak siya. Yuner. Yuner, narinig kong ikaw ay na-promote. Ate, sa totoo lang, kami, naiintindihan ng nakatatandang kapatid. Ang ganda-ganda ni Yuner. Isang-isa lang, hindi sapat. Narinig ko na espesyal ang katawan ng Hiwan Sect sa isang banda. Kailangan mong samantalahin ito. Nakatatandang kapatid, bakit ka biglang bumaba mula sa bundok? 4 na rehiyon na paligsahan. Ngayon ay gaganapin sa Baiyuzuan Yuanzong. Kaya't kailangan din tayong pumunta sa Chanjianmen. Kung hindi, bakit ko pa ipapahanap sa'yo? Ang pagkakataon sa lihim na lugar. 4 na rehiyon na paligsahan. Sa mundo ng pagsasanay, ang pagtatayo ng sekta ay kinakailangang manalo sa paligsahan. Kung gusto kong maging tagapagsalita ng espada, dapat kong makuha ang pangunguna. Umakyat sa tuktok, Yuner. Sa wakas ay naging gintong dan ka na. Nais mo bang sumama sa akin? Oo, nais ko. Kailan tayo aalis? Huwag magmadali. Ngayon, ang Duo Bao Pavilion ay nagsasagawa ng paligsahan sa pagbebenta. Ang mga tao mula sa 4 na domain ay dadalo. Pumunta ka na rin para makita. Ang dami naman, nandoon. Mayroon pang hiwagang nakakaakit ng kaluluwa sa langit. Ganon kasi pag si Yuner. Siguradong magagamit niya ito. Salamat, ate. Tara na, simulan na natin. Tiyak na kabataan nga. Nang marinig na tungkol sa hiwagang nakakaakit ng kaluluwa, ganon kaagad ang pagkabahala. Pupunta ako sa auction. Bakit kayo sama-sama? Huwag kang mag-isip ng masama. Pupunta rin ako sa malaking kompetisyon. Ano naman kung bibili ako ng ilang bagay? Hindi ako katulad ni Ginoong Jiang. Ginagawa ko ito para sa nakatatandang kapatid na babae. Nakatatandang kapatid na babae. Ngayon sa auction na ito. Anong gusto mong tingnan? Pumili ka lang. Pera. Ako ang magbabayad. Talagang hindi ka nagkamali. Maliit na kapatid. Napaka-considerate mo. Pero, yung mga bagay na gusto ng nakatatandang kapatid, siguradong hindi mura. Mas mabuti pang ako na lang. At yung nakatatandang kapatid, ginugol na niya ang kanyang oras. At lakas para sa akin. Inalis ang malamig na lason ng 2 beses. Yung nakatatandang kapatid. Ngayon. Hayaan mong tulungan kita. Okay ba? Ikaw. Ate, ngayon, hayaan mong tulungan kita. Okay ba? HMPH. Ikaw, isang nasa pundasyon. Mukha kang may sakit. May pera ka ba? Ako. Ginoo.
Ay nako, Ginoong Jiang, bilis, bilis, bilis. Ihanda ang 3 palapag na silid para sa Ginoo. Ginoo Jiang, kayo po ay ang aming paboritong bisita sa Jujiaos. Lahat ng mga gastusin ay may 20% diskwento. Kumusta? Sasama ka ba sa akin? Ate, kasama. Ang hindi kumukuha ng pagkakataon ay tanga. Sino ba ang hindi isang batang Panginoon? Balang araw, papatayin ko kayong lahat, sekreto ng pagsasama. Salamat sa inyong lahat, mga kaibigan, sa pagdalo sa aming auction sa damo ng kayamanan. Ako ang inyong auctioneer ngayon, Linglong. Umaasa ako na kayong lahat ay matagumpay na makakakuha ng mga bagay na nais ninyo. Ang unang item natin sa auction ngayon ay ang Bitaw 9 Section Whip. Simulang presyo ay 500,000 piraso ng mababang kalidad na espiritual na bato. 5,100,000. 600,000 ng mataas na kalidad na espiritual na bato. Saan gayon sa isang beses na 600,000 liyang? 2 beses na 600,000 liyang? 3 beses na 600,000 liyang? Kompleto na. Ate na mas bata, kakatapos lang namin magkulang ng isang armas pang atake, at ang halagang 600,000 lang, kaya kong bayaran ng aking sarili, kuya. Kaya ko pa rin ang aking bunsong kapatid. Ang pangalawang item na ito, ay isang mataas na kalidad na array ng espiritu. Presyo ng starting bid, 800,000 mababang uri ng espiritu na bato, 1,000,000 na mataas na uri ng espiritu na bato, 1,000,000. 1,000,000, 2 beses. 1,000,000, 2 beses. Congratulations, matagumpay na nakuha. Sakto lang, hindi ko na magagamit ang aking kakayahan ngayon. Nakuha mo na ito, ito. Murang-mura ba ito? Kami sa Hawansek. Hindi katulad ng ibang tao na maliit ang isip. Anong bagay ito? Ito ang ikatlong item na ibinebenta, 150,000. 200,000. 250,000. 300,000. 3,000,000. Nakuha na. 350,000. 5,000,000. 550,000. Sapat na, sapat na. Maliit na kapatid. Alam ko, ang kapatid ay ang pinakamagaling sa buong mundo. Kumusta ka rin? Pagtaas ng 5 sa pagkagusto kay Jiang Yi. Kasalukuyang pagkagusto 70. Tiyak na kontra. Pagtaas ng 5 sa pagkagusto kay Song Quan. Kasalukuyang pagkagusto 85. Tiyak na nagbibigay pansin. Susunod na item sa auction, langit na antas ng Soul Hukang Pil. Simulang presyo, 100,000 mababang kalidad na espiritu na bato. Langit na antas, napakamura. 200,000 mababang kalidad na espiritu na bato. Og. Huwag kayong dalawa. 250,000 mababang espiritual na bato. Kaya't sa pagkakataong ito, akin na ito. 500,000 mababang espiritual na bato. 500,000, isang beses. 500,000, 2 beses. 500,000, 3 beses. Ihatid ito sa Diyosa. Dahil ito ay isang babaeng kultista. Hindi narinig. May 2 lalaking monghe pa ba sa kwarto kanina? 3 tao. Okay lang ba ito? Ay, mahal. Ito ay ang sekta ng Hiwaga, ang lihim na race 8 ng aming matandang tagapagmana. Kapag ininom, maaaring magpasigla ng damdamin at sexual na pagnanasa. Kung uminom bago mag-double cultivation,
Ang pagsasanay pagkatapos ay maaaring tumaas ng 3 beses. Hindi ko alam, Ginoong Diyosa, kanino sa mga nag-aaral sa tabi ang nais mong gamitin. Sa aming tanyag na tanggapan, ang mga magagandang silid. Bawat isa ay may 20% diskwento. Hindi ako. Walang silbi sa akin ang gamot na ito. Maliit na nakababatang guro, mas magandang mag-usap muna tayo. Tungkol sa nobela. Makikipaglaban ako sa'yo. Ate, malaki ang pasensya ko. Walang kasalanan ng hindi nakakaalam. Huwag kang mag-alala, ate. Kahit na talagang gagamitin mo ako. Hindi na kailangan. Walang anuman. Huwag na huwag. Sige na. Magpakakalmado ka muna. Ikaw ang gumawa nito. Tikman mo. Ano ang lasa? HMM. Nakalutang si Siyang. Basta masaya ang kapatid na guro. Gusto mo rin kumain. Hindi siya kakain. TSK. Ayoko nga. Kapatid na guro, pwede mo akong pakainin. Kumain ka. Ito. Ito ang kinain ko na. Alam ko nga. Tumaas ng 3 ang simpatsya kay Songkwan. Kasalukuyang simpatsya 88. Ito rin ang nainom ko na. At ano ngayon? Bilang karagdagan sa pagsasakripisyo at pagtutol, sila pala ay may ganitong hilig. Ang huling item na ito ay ang tampok na bagay ng ating tanggapan ng yaman. Ito ay hindi isang elixir o isang kagamitan, kundi isang buwan na USA. Target ngayon ay ang buwan na USA. Kasalukuyang negatibong 20 ang pagtingin. May negatibong pagtingin pa rin. Gusto pa rin niyang patayin ako. Ang buwan na USA na ito ay anak ng banal na hayop na Baizi. Hindi lang siya maganda ang katawan, may espiritu at buto na hindi matutumbasan ng mga demonyo at alipin. Kuya Junior. Anong nangyayari? Ito ang banal na hayop sa orihinal na aklat, ang buwan na USA. Ang kanyang inner elixir, at ang katawan ng langit ng pangunahing karakter, ay nagtutulungan at nagpapalusog. Magandang katuwang sa pagsasanay. At saka, nakuha ko ang nirvana na kasanayan sa loob ng mahabang panahon sa aking lihim na lugar. Siya lamang ang makakagamit nito. 2 kayo, tungkol sa sinabi kanina. Tuloy pa ba ang usapan tungkol sa pagpapautang? Siyempre, gamitin mo lang. Maliit na bagay lang ang espiritual na bato. Kailangan ko siya. Huling item na ibebenta, banal na hayop, buwan na USA. Simulang presyo, 1,000,000 liang. Talagang karapat-dapat sa tawag na banal na hayop. Ang kanyang katawan at anyo ay talagang pambihira. Ganitong kaguwapo. Dapat nakatali sa bahay. Maging espiritu kong alaga, ang kanyang laman at dugo ay maaari ring gamitin. Dugo at laman para sa alchemy. Ang mga buto ay maaari ring gawing panghampas. Sino ang dapat patayin muna? Kaya't. Yung unang nagbid na lang. 1,000,000 at 1,000. Muling siya yung babaeng monghe. Kakatapos lang bumili ng soul calling pill. Ngayon naman bumili ng spirit pet. Talaga namang. Junior sister, kung gusto mong mag-practice ng dual cultivation, hindi rin naman ako tutol. Umalis ka, hindi ba't ito ay ang soul calling pill? Marami kami nito sa sect ng Hiwan. Hindi mo rin ikaw. 2,000,000. Ling Xiao sect. Pumunta rin ang Ling Xiaozong. Ang Ling Xiaozong ay ang pinakamalaking sekta sa buong mundo. Nakikita ko ang babaeng disipulo. Anong klaseng tao ang nang-aagaw sa akin? Mga kaibigan, ang aking nakababatang kapatid, ay kailangan ng isang masunurin na espiritong hayop, itong buwan na USA. Unang kukunin namin ang Ming Xiao sect. Siya iyon. HMPH, Shen Yun. Ano ang silbi kung nakuha mo ang Chaos Fruit? Sa lakas ng pera, sino ang makakatapat sa amin? Ang Ming Xiao sect, siguradong akin ang yulo. Walang makakapigil sa daan ng bibi na maging sandaang espada.
Aking pipiliin ang kasamang magpapalago sa aking pagsasanay. 3 milyon. Tatlong milyon. Babala, babala, ang damdamin kay Yulo bumaba ng 10, kasalukuyang damdamin ay 30, nagmamadaling magpakamatay. Habang binababa ang magandang impresyon, nakangiti ka pa rin. Tiyak na ito ay ang artistikong uri ng sakit sa pag-ibig mula sa orihinal na akda. 300,000 isang beses. 500,000. 500. 500,000. Maliit na disipulo, maging mabait ka naman. Pahiram ng kaunting pera, sis. Huwag kang magpaka-cute. 10 milyon. Ikaw, nagdagdag ng 2 sa goodwill kay Songkwan. Kasalukuyang goodwill 70, nagbibigay ng pera, nagdadagdag pa ng goodwill. Talagang nagbibigay siya, 500. Isa. Gamitin ang yaman ng probinsya. Shen Yun. Ikaw isang mahirap na walang kwentang inutil. Mas mainam na magbitiw ka na agad. Para hindi mo pa masira, yung sirang sekta na yun. Tama ka. Pinakamagandang mga likas na yaman sa mundo ng pagtuklas ng tunay na daan. Lahat ng ito ay sa atin. Isang simpleng hayop lang. Anong silbi niyan? Tama ka. Isang hayop lang. Babala, babala. Bawas ng 10 sa tiwala kay Yulo. Kasalukuyang tiwala, 40, malapit nang bumagsak sa limitasyon ng tiwala. Alam mo na. Ikaw ang tinutukoy ko. Naghahanap ka ng gulo. Bata, paglabas mo, papatayin kita, kahit na medyo nagmamadali ang hitsura niya. Pagdating sa espiritu, mas bata pa siya. Paano naman pwedeng mangyari iyon? Ang espiritu ko sa kalagitnaan ng Yuanyi ay nahasa na ng 100 taon, pero siya ay nakapagpapalaya ng madali. Kapatid na Jin, yung nasa tabi ni Shen Shumei, ay ang young sect master ng Hawan sect. Sa tingin ko, mas mabuting hindi na lang tayo makipag-away sa kanya. Nako, isang pangit na babae na umaasa lang sa lalaki. Maging kampante ka, Shumei, sa kakayahan sa espiritu. Sa kabataan, wala pang nakakatapat sa akin. Shen Yun, matapang kang makipag-agawan sa akin. Kahit masira pa, hindi kita ibibigay. Kumusta? May nasaktan ba? Salamat sa pag-aalala, customer. Ako po, ayos lang. Mahiwagang nilalang. Ikaw, tama ka. Shen Yun. Ikaw, isang maliit na jindan. Paano mo mawasak ang soul-killing formation ng kapatid kong guro? Kapatid mong guro. Ito ba? Kapatid. Kapatid. Anong nangyari? Ang katawan ko. Umiikot. Tama na. Ang ugat na pinatibay ng Chaos Fruit, talagang kapaki-pakinabang. Hintayin kong makuha ang Flying Star Pearl at makakamit ko ang Yuan Ying. Ang posisyon ng Swordmaster ay hindi na malayo. Talagang wala akong kalaban. Ang iginagalang mo ngayon ay ang iyong guro. Ikaw. Umalis ka. Nagkamali ako. Tia, nagkamali talaga ako. Walang silbi ang paghingi ng tawad sa akin. Sino ang pinagsabihan mo kanina? Doon ka humingi ng tawad. Gusto mo bang humingi ako ng tawad sa isang cute? Ginoo Yulo. Pasensya na, pasensya na. Alam ko talagang mali ako. Paano? Ano ang ginawa mo kanina? Ako, nagdagdag ng 10 sa favor ng target na si Yulo. Kasalukuyang favor ay 30.
Congratulations, Fairy. Nakuha si Yulo. Engkanto. Pakiusap, maghintay ka ng kaunti. Ang iyong espiritual na alaga, ihahatid na sa iyo mamaya. Hindi siya aking espiritual na alaga, siyang aking kasamang nag-aaral. Katuwang sa pag-unlad. Talagang mahilig mag-enjoy ang mayayaman. Okay, Engkanto. Maaari mo siyang bigyan ng pangalan. Kaya, Engkanto, uunahin ko na ang umalis. Ginoo. Ano ang tawag mo sa akin kanina? So, Ginoo, gusto mo pala ng medyo basa. Hayaan akong alagaan ng amo ko. Basta't papayagan niya akong lumapit, ako na ang papatay. Kailangan mong alagaan ako. Binili ako ng amo ko. Maging alagang hayop na ako ng amo ko mula ngayon. Siyempre, kailangan kong alagaan ang amo ko. Sige. Pumunta ka sa kama at maghintay sa akin. Sige. Buwis buhay. Bilisan mo, Terra. Terra, buwis buhay talaga. Magpakatatag ka. Ikaw ay isang hayop lamang. Binili kita ng amo ko, para magtrabaho ka. Nakita mo na, di ba? Para sa tao. Kami, mga demonyo, palagi lang ay kasangkapan. Kahit na ikaw ay ang inapo ni Baizi, ay hindi higit pa rito. Mas madaling gamitin lang. Walang anuman. Sige. Patayin na. Handa na ba? Ginoo, handa na. Paano ba patayin ng maayos? Ito ay kutsilyo. Oh, sword. Sige, simulan na natin. Ano ito? Ito ay aking lihim na pamamaraan. Marunong ka bang bumasa? Tumingin ka na agad. Mahaba ang gabi. Kailangan na nating kumilos. SHH. Bakit ka nandito? Gusto ko sanang itanong kay Senior Jiang. Bakit nandito ka? Nakita mo si Junior Sister kasama yung spirit pet niya. Hindi ka ba naiinggit? Sino ang hindi komportable? Kumain lang ako ng sobra kaya naglakad-lakad. Akala ko gusto ni Ginoong Jiang si Junior Sister. Sa katunayan, kami ni Junior Sister ay matagal nang nagkasundo sa buhay. Natural lang na dumaan ako para makita siya. Hindi tulad mo, na naglalakad-lakad lang dito. Ikaw. Totoo nga, malaki ang loob mo. At nag-commit pa kayo sa isa't isa. Kaya ka pa ngang magpahiram ng pera sa kanya, para bumili ng espiritu. Hindi ka nagbigay. Bakit hindi mo siya tinanggihan? Bakit hindi ka tumanggi? Hindi ko talaga kayang tumanggi. Kaya paano ako tatanggi? Mahal. Huwag. Ang mga bituin at buwan ay umiikot. Langit at lupa ay nagsasama. Oo, ganito nga ang tama. Kayo ng dalawa, ano ito? Nasaktan niyo ako. Maliit na guro, ano ang ginagawa niyo? Nagsasanay. Bakit hindi? Nagsasanay. Magandang magsanay. Ay,
Tayo lang ay busog na. Pumunta lang dito para maglakad-lakad. Tama ba, Jiang? Siyempre. Hindi naman tayo. Nagmamadaling pumunta para sa'yo. Alam ko namang hindi. Ay, anong nangyayari sa inyo? Ngunit narinig ko na ang night market ng Duobao Pavilion ay may kakaibang lasa. Kailangan kitang bilhan ng damit. Bumili ng damit. Oo. Tingnan mo, anong hitsura ng suot mo. Naka-expose pero hindi masyado. At itong headband mo. Talagang cute siya. Ikaw, sa tingin mo, cute siya. Oo. Tingnan mo, may mga sungay siya sa ulo. Isa siyang halimaw. Halimaw. Mangkukulam. Mangkukulam. Anong tinitingnan mo? Target na estratehiya, dagdag na 10 sa pagkagusto kay Yulo. Kasalukuyang pagkagusto, 20. Kahit ang pagkamangha ay nagdadagdag sa pagkagusto. Talagang mahirap intindihin ang mundo ng mga artist. Sige na. Hayaan mo na lang siyang mabuhay ng kaunti pang oras. Siyempre, iniisip ang kanyang amo. Engkanto. Narito na ang mga damit na gusto ninyo. Nakahanda na ang lahat para sa inyo. Tingnan ninyo ang mga damit na ito. Lahat ay talagang bagay na bagay para sa inyo, na isang espiritu. Bumili kayo ng 2 piraso. Magbibigay pa kami sa'yo ng isang tainga. Tingnan mo itong tainga. May kintab at makinis. Ay, hindi na kailangan. Sa utak ng mga tao sa nobelang ito, walang kahit isang seryosong bagay ba. Alisin mo na ang mga ito lahat. Pagkatapos, gawin mo ng ilang kasuutan ayon sa kanyang katawan. Komportable at angkop, at dapat ding marangal at seryoso. Marangal at seryoso. Kung hindi, sisirain ko ang tindahan mo. Oo, oo, oo. Naiintindihan, naiintindihan, naiintindihan. Tara na, tara na. Ito. Tama ba ito? Sino ang naghanap nito? Mula pa noong unang panahon, lahat ng alagang espiritu ay kailangang makinig sa kanilang amo. Gusto ng amo ang kulay pula, kaya pinili ko ang damit na pula. Ang binatang ito, ang ganda ng paningin mo. Mukhang pareho kayong nakasuot ng pulang damit. Sa ganitong itsura, parang mag-asawa kayo. Mag-asawa. Ang saya-saya mo naman. Anong paningin? Umalis ka. Oo, oo, oo. Kuya sa ilalim. Matagal ko nang naririnig na gusto mo ang itim na ginto na pattern. Pinili ko pa nga yung isang bagay na magugustuhan mo. Sa hinaharap, kapag ikakasal na tayo, suot natin ito ng ganoon. Tingnan mo kung maganda. Ayaw mo. Isa lang naman itong damit. Kung magugustuhan mo, maaaring pilitin ko na ang 71 mananahi sa magdamag ay gagawin ng isang damit na may gintong sinulid para sa'yo. Hindi na kailangan. Napaka-mundane. Siyempre, ayaw ito ng amo. Tama ba, amo? Yuner. Kailan tayo aalis? Ano ito sa inyo? Nag-aasawa. Alam ko na. Ito. Siya siguro Shen, na bagong alaga. Talagang gwapo. Siguro Shen ay kasal sa 3 tao. Makatwiran ba ito? Bakit hindi? Kung hindi kay Guro Shen, sino pa ang pwedeng mag-asawa ng 3? Anong silbi pa ng pagsusumikap natin? Yuner. Ilang piraso ng regalo sa kasal ang kailangan. Elder sister, maghahanda na ako. Hindi na kailangan. Sa paligsahan ng 4 na domain, pupunta na tayo ngayon. Tungkol naman sa inyo dalawa, pumunta ka sa isang tabi. Sumama ka sa akin. Ginoo, kukunin namin ito. Hindi pwede, hindi pwede. Hindi pwede ang sangkuno. Ito ay gawa ng Uniqlo, seda ng silkworm. Napakahalaga. Hindi ito ibinebenta sa tindahang ito. Hindi ibinebenta. Paano naman ang palitan?
Kagandahang loob na prutas. Oo nga, may-ari. Kung makipag-areglo ka na ngayon, hindi lang kita bibigyan ng isa. May espesyal pang regalo. Isang piraso, sunog na kahoy na tinamaan ng kulog. Maaari po kayong magpakasaya, Immortal. Napakamahalagang bagay ito. Gagamitin ba niya ito para palitan ako ng damit? Kamusta? Gusto mo ba? Oo. Pinakamabuti ang aking amo. Nagdagdag ng 10 sa tiwala kay Yulu bilang target. Kasalukuyang tiwala, 10. Tama nga, ano ang pangalan mo? Ako. Wala akong pangalan. Wala. Isang halimaw. Walang nagbigay sa akin ng pangalan. Ngayon, magkakaroon ka na. Yuan Ting Yuzon. Lian Man Yan Yu. Tawagin mo na lang siyang Yumang mula ngayon. Yumang. Yumang. Maganda ba? Ginoo. Bumalik ka na, hayop. Mangkukulam. Mangkukulam, bakit ka naiiba sa kanila? Siyempre, naiiba ako sa kanila. Sa hinaharap, kailangan kong maging tanging espada ng aking uri. Ngayong gabi, nakita mo rin. Ang iyong inner dan ay tumutugma sa aking espiritu. Maaari itong gamitin sa Flying Star Pearl. Ang kakayahan nating kumuha mula sa kalikasan. Kung ikaw ay nagnanais, hintayin mong manalo ako sa malaking paligsahan. Itatatag ko ang aking sariling paaralan. At magiging bahagi ako ng aking kalayaan na pinto. Ako. Ako ba? Oo. Pero isa lang akong engkanto. Hindi ka naman isang espiritu o halimaw na hayop. Wala tayong pinagkaiba. Pareho tayong mga nilalang ng kalikasan. Gusto mo ba ang pangalang ito? Oo, gusto ko. Gusto mo bang sumama sa akin sa daang malaya? Oo, nais kong sumama. Nagdagdag ng 50 sa tiwala kay Yumang. Kasalukuyang tiwala 40. Talagang nakakatulong ang pagbabasa ng nobela. Sa orihinal na akda, si Yumang ay nagbago ng puso, at doon lang siya nakapagpatuloy sa nirvana. Sa wakas, magagamit ko na ang aking pamamaraan. Naalala mo ba ang mga teknik na ipinakita ko sa iyo? Mahal, tandaan ko na. Sige, ulitin mo nga para makita ko. Mahal. Kailangan mong ibigay sa akin ang iyong mahiwagang espada, upang magamit ko. Walang kwenta. Kung hindi mo ako bibigyan, paano ako matututo? Ito. Ang daan ng sining ng espada, hindi nakasalalay sa hawak na espada, kundi sa puso ng espada. Ganyan lang. Matutunan mo ito. Siguradong mananalo ako sa malaking paligsahan. Talagang napakatalino ng tunay kong espada. Ginoo. May problema ba sa ginawa ko? Yung. Kanina. Ano nga ulit yun? Ulitin mo, tingnan ko. HMM. Nagdagdag ng 10 sa antas ng pagkagusto kay Yumang. Kasalukuyang antas ng pagkagusto 50.
Ha ha ha. Ha ha ha. Nagniningning ang bato ng langit. Nakita mo ba? May isa na namang henyo na isinilang. Tumahimik ka, unti-unting nawawala ang iyong kakayahan. Pero ang mga bagong talento ay kailangang umakyat sa tuktok, isang hindi sapat na malakas na immortal na Panginoon. Anong silbi pa nito? Sa buong mundo ng cultivation, ikaw ay pagtatawanan. Tumahimik ka, sa akin. Ha ha ha. Akala mo ba ay ikaw pa rin ang dating Diyos? Mayroon ng masamang isip. Kailangan mo siyang patayin. Kunin mo ang kanyang Diyos na buto. Ganito. Tanging sa ganitong paraan, ikaw ang magiging pinakamalakas. Malaking paligsahan ng 4 na rehiyon. Darating siya. Patayin mo siya. Papatayin ko siya. Sino ang papatayin ng binata? Isang espiritual na alaga. Matalino ang binata. Isang espiritual na alaga. Madali lang yan. Huwag mo akong pilitin na kumilos. Okay, sandali. Bumalik ka at sabihin sa ama ng emperador. Pagkatapos ng malaking paligsahan ng 4 na rehiyon, pumunta sa Tian Sword Gate para sa kasal. Sige, Ginoo, babalik na tayo ngayon. Mag-propose. Ito, paghihiling. Anong paghihiling? Ginoo. Matapos marinig ng Ginoo ng mga demonyo ang tungkol sa inyo, nagtapon siya ng 18 mesa, at sinira ang 4 na baso ng alak, at pinunit ang 12 piraso ng sulat. Sinasabi nilang papalayasin ka sa angkan. Sinasabi nilang ang pangunahing punto ay ang mga babae. Mga babae. Ang Panginoon ng demonyo ay naghanda na ng 108 kahon ng regalo ng kasal. Naghihintay lang ng iyong utos. At kami ay magtatago sa pagpasok sa Ling Shaozong. Magtangkang kunin. Hindi. Hindi, hindi, humingi ng pag-ibig sa ating mabuting prinsipe. Mas tama na yon. Matagal nang gusto ni Kuya ang aking munting kapatid. Kailangan ko nang agad siyang sabihin ang magandang balita na ito. Maligayang pagdating sa 4 na rehiyon na paligsahan. Unang unit, labanan sa lihim na lugar. Mga disipulo, kayo ay lalaan sa Hilaga, Timog, Silangan, at Kanluran. Papasok sa lihim na lugar. Sa loob ng lihim na lugar, may 1,000 ng mga taong may token ng puntos. Mas mataas ang antas ng napatay mong tao. Mas marami kang makukuhang karanasan. Yung mga may hawak na token, ay maaaring nakawin ang mga kalaban. Kayo lahat. Sana'y magtagumpay kayo. Random na pag-refresh. Hindi nakakapagtaka, maliit na kapatid, nawala silang lahat. Itong gulo sa lihim na lugar, ay kung saan, lumitaw ang demon pill sa orihinal na kwento. Kailangan kong makuha ito agad, para makatulong sa aking pag-akyat. Tingnan mo dyan. Ang aninong ito ay lumitaw ng napakabilis. Iyan ba ang piraso ng damit ni Ye Xianzun? Ano? Si Ye Xianzun ay ang tanging isa sa atin sa 4 na rehiyon na nasa yugto ng dakilang pag-akyat, at napakagwapo at kahanga-hanga. Pumunta ako dito sa Ling Shaozong, para lang makita siya ng 1 beses. Nasa likod mo. Wala eh. Ano bang halaga ng pagkikita? Wala pang disipulo si Ginoong Ye. Nagsusumikap akong mag-aral, para maging disipulo ni Ginoong Ye. Ay, sinasabi ko, kayo, baka pwedeng huwag munang isipin ang mga lalaki. Ginoong Ye. Maging ang dulo ng kanyang damit ay napakamaalon. Mabilis, kunin ang mga puntos. Sige, sige, sige. Sino si Shen Yun na yan sa ilalim niya?
May aura pa rin siyang parang isang immortal na nakatatanda noon. Tingnan mo ang iyong munting kapatid na babae. Bakit ka ba sobrang nagsusumikap? Umalis ka na. Maghanap ka ng mga magaganda ang itsura. Pagbalik niya, papahiran mo ng maigi ang mga binti niya. Para makarelax siya. Nalaman ko na ito ay ang Chanjianman. Ay nako, pasensya na. Shen, kaibigan. Sa ngayon, ang talento, sa susunod na daang taon, ay katulad ni Ye Xianzhen. Tanong sa langit, hindi pa tiyak ah. Walang kaparerakan. Lahat ng ibang lihim na lugar ay nagkagulo na. Hindi ko akalain na ang Ling Xiaozong ay mayroon pang ganitong mga bagay sa mga pagsubok na lihim na lugar. Ngunit, yung doble ulo na ahas sa nobela, nasaan na kaya iyon? Sa orihinal na kwento, nasa likod ng tubig iyon. Maliit na kapatid na estudyante. Bihira lang na maalala pa ako ng nakatatandang kapatid na estudyante. Akala ko, kasama ng espiritu na alaga, nakatulog ka na ng mahimbing tuwing gabi. Yun ang ginawa ko. Ha? Hindi na kailangang ipaliwanag ni ate. Alam ko na nagsasanay kayo. Kaya sa puso ni ate, ako lang ang tanging nasa isip niya. Tama ba? Hindi ka pupunta sa manghuhuli ng anino. Mag-ipon ng puntos. Bakit ka nandito? Ako ay isang prinsipe ng lahi ng mga demonyo. Hindi ba sapat na tumakbo ako dito para sa iyo? Kailangan ko pang mapahiya sa leaderboard. Dahil iyon ay, mayroon akong taong iniisip sa aking puso, hindi ba? Hindi ba ako kailangang alalahanin ng maliit kong sis? Ako. Ang alalahanin, syempre, inaalala ko ang maliit kong kaklase. Kayo, mga anak ng kapalaran, lahat kayo ay nakikipagkumpetensya sa akin para sa mga bagay na mahalaga sa akin. Maliit kong kaklase, tingin ko, bagay na bagay sa iyo ang bulaklak na ito. Talagang bagay na bagay sa iyo. Ito ay espesyal na inani ko para sa iyo. Ibinibigay ko sa iyo. Ate. Ako, maliit na ate, sobrang lalim ng aking damdamin. Kung sakaling may balita ang ama tungkol sa pag-aalok, kailangan kong isipin kung paano ito sasabihin sa kanya. Talagang abala itong maliit na junior disciple dito. Malapit na si Leidan. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapaalis siya. Maliit na junior disciple, may gusto akong sabihin. SHH. Huwag kang gumalaw. Wow, nasa mataas na antas pa rin. Ngayon, tiyak na nasa unang pwesto na ako. Kailangan ko si Leidan. Ang gantimpala para sa unang pwesto ay para sa akin din. Shen Yun. Itong mga mataas na antas na tao sa pelikula ay nagdadala sa'yo. Pero swerte mo lang yun. Sa totoo lang, kulang lang tayo ng dalawa. Kung marunong kang makiramdam, magmadali kang umalis. Nang arap ka pa. Haha. Shen Yun, napakasipag mo. Hindi ba't katulad ka lang ng mga babaeng disipulo, sa harap ng aking guro, si Ye, para mapansin ka niya, HMPH. Tama. Lahat tayo ay mga disipulo ng Dao. Kung gusto mong makita si Ye, mukhang kailangan tayong pakisamahan. Maganda. May paraan din kayo para mamatay. Ate, gamitin mo itong bitaw 9 section whip. Doon sa aming bayan, kapag nagpapahirap sa mga hayop, ito ang gamit. Oh, maliit na kuya, maalalahanin pa rin. Pero sila, hindi magagamit. Sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay ka, Shen Yun. Isang basura sa Golden Core Stage. Nagsusugal sa sariling buhay. Itong hayop, bakit ang bilis mong gustong matalo? Sige, tutuperin ko ang gusto mo ngayon. Mukhang talagang kakailanganin na nating makipag-away. Maliit na nakatatandang kapatid. Kung magpapakita ako dito, kailangan mo na lang akong samahan pa uwi para magpakasal. Shen Yun, ikaw. Bakit? Hindi ka pa natututo mula sa auction. Ngayon gusto kong magpakita sa iyong guro at guro ng guro. Para sa tita, magbigay ng respeto. Ikaw. Anong ikaw? Mukhang masigasig ka naman. Maliit na junior.
Maliit na junior na babae. Ang tunog na ito. Ito ay 10 pagsubok ng kidlat at apoy. Kapag lumabas ang 10 pagsubok ng kidlat at apoy, kalahating lihim na lugar, ay dapat na maging patag. Higit pa rito, ilang mga disipulo, bakit ka pa nakatungo dyan? Mabilis, tulungan mo sila. Hindi. Itong perlas na ito, kahit ang mga nagkakaisang espiritu ay tiyak na mamamatay. Paano tayo makakapunta dyan? Sa halip, si Yes Hengzun. Oo nga. Ganitong sakuna. Siyempre, ito ay ang Diyos. Nakita mo na ba? Para sa mga karaniwang tao, tanging ang lakas ang mahalaga. Doon lang sila matatakot sa iyo, at igagalang ka. Anong magandang pagkakataon, may gumawa na para sa iyo. Kailangan mo lang kunin ang kanyang espiritu, maaari kang maging malakas magpakailanman. Napansin ang target na si Ye Hansheng. Kasalukuyang kasiyahan 9,999. Kasiyahan 30. Kasiyahan 9,999. Ito ang ikaapat na pangunahing lalaki, si Ye Hansheng. Sa nobela, nagkaroon siya ng madilim na damdamin. Sa araw, nagkukunwari siyang babae. Sa gabi, lalaki. Araw at gabi. Napakahirap magpaalam. Umalis ka na. Gusto kong sabihin. Sa totoo lang, gusto kong sabihin, umalis ka. Sa totoo lang, sabi ko na umalis ka. Hindi rin naman ako makakaalis dito. Huwag kang lumapit. Bakit ka pa nag-aatubili? Hayaan mong patayin ni Lei Shi siya. Kunin ang kanyang espiritu ng kabutihan. Tumahimik ka. Huwag kang lumapit. Ye Hansheng, hindi mo siya papatayin. Maaari niyang matuklasan ang katotohanan na bumagsak ang iyong kakayahan. Sa oras na iyon, ikaw ang mamamatay. Santo, tumahimik ka. Nagsumpa ako sa araw ng pagdiriwang ng aking guro, na ako'y mananatili, hanggang sa aking huling hininga, na walang sino man ang mamamatay sa aking harapan. Na nagtatago sa likod ng aking katauhan. Sabi ko, Yes Yunzen, ang ganitong astig na salita, dapat ay akin nang sabihin, di ba? Ikaw naman, maging maayos ka lang dito at tumayo. Pupunta ako para patayin ang isang halimaw at babalik, ako. Hindi kailanman nagtago sa likod ng ibang tao. Hindi mo naman siguro. Nalaman na niya ang iyong kakaiba. Patayin mo na siya. Hindi mo naman siguro. Isang nagpapanggap na lalaki, di ba? Ano? Yung tipong. Kailangan may espesyal na epekto sa pagpasok, tapos lahat ay nakatingin sa iyo. Lahat ay humahanga. Kapag may halimaw, kailangan kumilos. Ay yung uri ng sikat na tao na kapansin-pansin. Siyempre, hindi ako iyon. Bakit ka pa nagpapanggap? Na-disable ka na nga ng 3 antas. At gusto mo pang pumunta? Ako. Ako ang pinuno ng mga Diyos. Ano naman ang silbi ng pagiging pinuno? Nasasaktan din siya at napapagod din. Hindi ko naman nakita na siya ay Diyos mula sa langit. Araw-araw siya ay nagtatrabaho. Kung hindi, bakit hindi niya ako bigyan ng talento? Bakit hindi niya ito ipinadala sa akin? Huwag pagdudahan ang mga Diyos. Ikaw.
Narito. Ito ang aking nakababatang kasamahan, na gumawa ng merienda para sa akin. Ihahatid ko sa iyo ang isang supot. Sige, tiyak na hindi mo pa naranasan ang mga araw na kumakain ng merienda habang nanonood ng pelikula. Dito na lang siguro. Sige na. Ito ang bilog na iginuhit ko. Hayaan mo siya. Mga asong gubat at tigre. Mga demonyo at halimaw. Hindi makakapasok dito. Nandito ka lang. Mabait na kumain ng iyong merienda. Babalik ako agad. Kung hindi, papatayin ka nila. Paano pa ba natin paghihiwalayin ang Razor Dan? Walang sino man ang nagsabi. Kailangan protektahan ang tunay na sarili. Ngayon, mayroon na. Hindi ko pa ito nasubukan. Target na estratehiya, dagdag na 10 sa simpatsya kay Ye Hansheng. Kasalukuyang simpatsya 40, simpatsya 9,999. Antas ng simpatiya 40. Tandaan mo, si Yanzun. Ako si Shen Yun. Ako ang magiging si Yanzun. Maliit na bagay, nakikipaglaban ka sa akin. Kumusta? Ikaw? Ano sa tingin mo? Sinasabi ko ito. Ano sa tingin mo sa merienda na ito? Masarap ba? Hindi mo naman. Hindi mo kakainin, di ba? Hayaan mong tulungan kita. Ah. Ah. Maliit na pagkakamali. Ako na ang bahala dito. Kunin mo na. Ito. Kumusta? Masarap ba? Parang ganun. Medyo maganda naman. Nagdagdag ng 10 sa antas ng simpatsya kay Ye Hansheng. Kasalukuyang antas ng simpatsya 50. Antas ng simpatsya 9,999. Antas ng simpatsya 40. Hindi ka naapektuhan sa ilang magagandang salita niya, di ba? Ye Hansheng. Sabi niya gusto niyang maging swordmaster. Nawalan ng lumang Diyos, may bagong Diyos na isinilang. Hihintayin mo bang magpakatatag siya sa iyo? Hindi maganda. Nakalimutan mo na ang ahas na demonyo ay kambal. Kapag isa ay namatay, may isa pang lilito. Tumakbo ka. Tumakbo. Kakatakas lang namin. Tumakas. Siyempre. Isang Razor Dan lang ang kailangan. Hindi naman ako nandito para makipaglaban. Bakit? Ang dakilang Yedax Ianzun, hindi ba tumakas ng walang laban? Ang hakbang ng talunan, syempre wala akong ganito. Pero ngayon meron na. Tingnan mo, ngayon wala nang problema. Anong klaseng hakbang ng talunan? Kahit na matalo ako, anong pakialam ko? Magiging ganito pa rin. Walang mangyayari kahit magkamali ka. Walang mangyayari kahit tumakas ka, sa buhay. Ang pinakamahalaga ay ang mamuhay ng masaya. Iyan ang pinakaimportante. Tungkol sa iba. Parang mga nalaglag na dahon, hindi nadudumihan. Shen Yun. Salamat sa'yo. Dagdagan ng pabor sa target na si Ye Hansheng ng 5. Kasalukuyang pabor 55. Pabor 9,999. Pabor 45. Sa tingin ko, hindi na rin tatakbo yung halimaw na yun. Dito papuntang silangan. Ito ang Xuanwu Cave. Dapat may mga disipulo na naghihintay doon. Tara na. At ikaw. Pagsabog. Sige na. Saka na rin, nailigtas mo rin ako. Saan nga ba tayo kanina? Nakita na. Bibigyan lang kita ng kaunti ah.
Ay, sinabi ko nang bibigyan lang kita ng kaunti. Ito. Sino ang nasa yakap ng Diyos? Ang posture at ang anggulo na ito. Sila. Matagal ko nang narinig na ang apelyidong Shen ay mapagmahal sa kapwa. Hindi ko akalain na kahit si Ye Xianzun ay kaya niyang lapitan. Alam ko na. Shen Yun, nang ahas kang hamakin ang Xianzun. Hinahanap mo ang iyong kapahamakan. Nang ahas kang gamitin ang 9 Tribulations Thunder Fire Pearl para patayin ako. Mukhang kayo pa ang naghahanap ng kapahamakan. HMP, Shen Yun. Noong nakaraang beses, swerte ka lang. Sabi ng master ko, sa mundo ng cultivator, ang lakas ang pinakamahalaga. Ako lang naman, ang lakas ang pinakamahalaga. Santo, pumasok sa daan sa edad na 4, nagtayo ng pundasyon sa edad na 7. Matapos maging santo, mas lalo pang nagbantay sa daan ng mga pamilya at nagpatibay sa kunlun. Kahit hindi santo, isa pa ring hindi matitinag na makapangyarihan. Ano ka naman? Isang maliit na tao. Sino ang may lakas ng loob na magsalita ng ganyan? Ikaw, Shen Yun. Hindi ka ba rin naman isang mabuting tao? Nakasandal ka lang sa mga lalaki. Bakit kailangan magalit ng ganito? Nakasakit sa kapwa. Pang-apat na pagkasira. Sirain ang paligsahan. Ang aking katauhan ay personal na pupunta sa Ling Xiaozong para sa pagdinig, at huhusgahan kayong dalawa ng parusang dispersing soul whip. Hindi ba't sinabi mo sa akin na minsan, hindi na kailangan ng kamay? Maaari rin bang lutusin ang problema? Maaari siyang turuan. Huwag mag-alala, dahil sinabi mo na, napakaraming pagsisikap ang inilalaan ko, para makararating sa posisyong ito, kahit na ang Ling Xiao sect. Ako pa rin ang may kapangyarihan dito. Salamat. Shen Yun. Kung ikaw ang mananalo sa kompetisyong ito, ako, ay personal na magbubukas ng hagdang langit para sa iyo, at magbibigay ng tanong ng puso na bato. Kung ganoon, hinihintay ko, ang iyong tagumpay. Ang target na si Ye Hansheng ay nakakuha ng dagdag na 15 sa pagkagusto. Kasalukuyang antas ng pagkagusto ay 70. Ate sa ilalim. Kaya lang. Ayos ka lang ba? Ito ang amoy na aking ginawa para sa may-ari. Ito ay aking sariling tanim. Makakatulong ito sa may-ari na mapawi ang pag-absorb ng espiritu. Ito ang iyong itinanim. Oo, pinapagawa ng amo na maghintay ako. Kaya naghintay ako ng matyaga. Kasabay nito, nagtatanim din ng halamang gamot na nagpapalaya sa espiritu. Ang bait mo talaga. Ako lang ang tanging masunurin sa amo. Oh, tama, Ginoo. Namulot na ang bulaklak ng espiritual na damo. Bakit hindi tayo pumunta at tingnan? Sige. Hindi ko pa nakita ang namumulaklak na espiritual na damo. Namumulaklak din ba ito na kasing kislap? Oo, Terra. Ay. Basta isang ligaw na demonyo. Akala mo ba na dahil nakasuot ka ng balat ng tao, ay makakapantay ka na sa kapatid na guro, TSS? At ikaw, gusto mo bang maging isang walang silbi na pinoprotektahan niya, kapatid na disipulo, o ang panganay ng demonyo? Ikaw. Guro Shen, ang desisyon ng Ling Xiao sect ay lumabas na. Si Qingyu at Jinsu ay lihim na sinaktan ang kaibigan sa Diyos. Pinarusahan sila ni Ye Xianzun ng 30 sipa ng kaluluwa. Tanggalin ang paglinang. Palayasin ang barbaro. Dagdagan ang simpatsya kay Song Quan ng 5. Kasalukuyang simpatsya, 75. Dagdagan ang simpatsya kay Yumang ng 10. Kasalukuyang simpatsya, 60. Ate sa pag-aaral. Ate sa pag-aaral, huwag kang mag-alala. Hindi na kita papayagang makatagpo ng anumang panganib. Maliit na kapatid. Nagmamadali ka na namang bumangon sa gitna ng gabi para gumawa ng merienda.
Aking Ginoo, nandito lang ako palagi. Narinig mo na ba? Kahapon ng gabi, si Shen Yun at si Jin. Pababa na sila, nakatagpo ng halimaw. Narinig ko na hindi na sila tao. Karapatan nila yan. Karaniwan, madalas silang mangbuli. Pero, si Jin Shikshong ay paboritong disipulo ng guro. Sinasabi nilang peking halimaw ito. Ito ang parusa ni Shen Yun. SHH. Sabihin mo na, bakit hindi ka nagsasalita? Kahit na ako ang gumawa nito. Sasaluhin ko lang siya ng mas malakas. 98 na palo. Ihuhulog siya sa puno. Ipapakita ko sa inyo. HMPH. Sa laban na ito, tiyak na ako ang mananalo. Kapatid na babae, ngayon, sa 4 na rehiyon, nandito na ang mga kabataang talento, na nakapasa sa paunang pagsusuri. Tingnan mo nga, may gusto ka ba? Doon sa sekta ng Hizhan. Ayaw ko sa sekta ng Hizhan. E di sa kabila naman, sektang Wanwa. O Diyos ko. Pakiusap, patawarin mo na ako. Ayaw ko rin ito. Eddie. Ang huling laban sa 4 Domains Tournament. Kapatid na babae, aalis na ako para sa laban. Ay. Huling laban sa 4 Domains Tournament. Labanan sa arena. Ang mga cultivator ay maglalaban-laban ng magkatapat. Ang magwawagi sa huli, ay magiging kampyon ng 4 na larangan sa paligsahan na ito. Sa laban na ito, titiyakin kung ako ang magwawagi. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kaibigan, sa pagdalo at panonood. Malugod kayong tinatanggap sa aming Wanhua Sect. Ang mundong ito, meron pa bang normal na tao? Hukom, maaari na bang simulan? Natatakot akong kung maghihintay pa ako. Baka hindi ko na mapigilan at sapukin siya sa mukha. Ano bang minamadali? Engkanto. Nakikita kitang napakaakit. Hindi ko alam, Engkanto. May interesadong sumali ba? Sa aming klan ng Wanhua. Magdagdag ng tao. Sa aming klan ng Wanhua. Ay nako, mainit ang kamay ko. Nakatama sa pangunahing magic treasure ng iba. Munting Engkanto, ang dami mong galit. Mas mabuti, hayaan kitang ilabas ang galit mo. Paano? Walang hiya. Ang unang laban ni Gia, nagsimula. Engkanto, ang tindi ng puso mo. Bakit mo ako Gina ganyan? Gusto mo akong akitin. Para makapagpahinga ako sa pagbabantay. Ang itsura mo, hindi kahit kalahati ng mga kapatid kong lalaki. Mali ang iniisip mo. Ay nako, huwag na, huwag na. Aalis na ako. Aalis na ako. Pag-ibig kay Yumang tumaas ng 5. Kasalukuyang pag-ibig 65. Pag-ibig kay Songkwan tumaas ng 2. Kasalukuyang pag-ibig 77. Pag-ibig kay Jiang Yi tumaas ng 10. Kasalukuyang antas ng simpatsya 80. Ay nako, huwag, huwag, huwag. Aalis na ako. Aalis na ako. Nagdagdag ng 5 sa antas ng simpatsya kay Ye Hansheng. Kasalukuyang antas ng simpatsya 75. Antas ng simpatsya 9,999. Antas ng simpatsya 65. Medyo may alam. Unang laban ni Gia, Chanjian man ng Donggayo. Nanalo si Shen Yun. Sino ba talaga itong si Shen Yun? Yung kanina, Yuan Ying iyon. Nagawa niya lang iyon sa isang galaw. Hindi lang iyon, noong nasa gulo sa lihim na lugar. Nabali niya ang 7 Absolute Array ni Yex Ianzun. Tapos na. Gusto ba niyang maging kampyon? Sa loob ng maraming taon.
Si Yex Ianzun, ang unang naging personal na disipulo niya. Huling laban ni Jia. Chan Jianmen ng Silangang Rehiyon. Shen Yun, tungkol sa Kanlurang Rehiyon. Hefen Zeng, Zhang Yi. Ikaw. Ikaw. Bakit? Natatakot ka nang makita ako. Dahil sa ginawa mong pagligtas sa akin, bibigyan kita ng 3 pagkakataon. Ganyan ka ba talaga? Kailangan mo ring may kakayahan. Ano naman kung ikaw ay anak ng kapalaran? Kaya kung agawin ang mga kapalaran na iyon, kaya niyang makuha ang unang pwesto. Shen Yun. Hindi maganda ang iyong ugat. Kahit na umakyat ka pa sa Yuan Yi, hindi ka pa rin kalaban ko. Ayokong saktan ka. Sinasabi ko na nga, si Shen Yun ay nakakuha ng posisyon dahil sa lalaki. Yung nasa kabila ay tagahapuan sect. Sino ang nakakaalam kung nagkaroon na ba sila ng relasyon? Hindi kaya magpapakita sila sa laban, para maglaban ng magkaakbay na parang magkasintahan. Zhang Yi. Narinig mo ba? Ikaw na nakasuot ng hapuan sect, na may matagal ng masamang reputasyon. Matagal na akong nagsusumikap, para lang bang nakatayo dito, para maging target. O magpaubaya ka at humingi ng tawad ng nakaluhod, o tumayo kang buong katwiran. Dagdagan ang 5 sa goodwill kay Zhang Yi, kasalukuyang goodwill, 855. Tama ang sinasabi mo. Kung hindi mo ibubuhos ang lahat ng iyong lakas, paano ka magiging karapat-dapat na makasama ako sa landas ng tagumpay? Shen Yun. Nag-aral ako ng espada sa loob ng 20 taon, upang isang araw, patunayan, na ang aming Hiwan sect, ay hindi isang masamang landas. Kaya, ang iyong apoy, hindi nito ako matitinag. Ate sa ilalim, Ginoo. Zhang Yi. Di ko mabilang kung ilang beses akong pinagtawanan. Ilang gabing nilagpasan ko. Ako'y nag-aalay ng aking sarili sa paghahanap ng daan. Dumaan sa sakit ng nirvana. Hindi ito para lamang sa iyo na apakan ako. Si Shen Yun ay tinamaan ng buong lakas ng Heavenly Sword Technique, ngunit nakapagbangon pa rin siya. Ang apoy na ito ay hindi pangkaraniwan. Ito ay apoy ng langit, apoy ng langit. Sikreto ng Nirvana. Ang lihim na kasanayan sa Nirvana na iniwan ni Shen Yuan Zhenren. Kaya niyang ipasa ang kaalaman. Dagdagan ang pagkagusto kay Song Quan ng dagdag 2. Kasalukuyang antas ng pagkagusto, 79. Dagdagan ang pagkagusto kay Yumang ng dagdag 10. Kasalukuyang antas ng pagkagusto, 75. Dagdagan ang pagkagusto kay Yehan Sheng ng dagdag 10. Kasalukuyang antas ng pagkagusto, 85. Nabawasan ng 9,999 ang pagkagusto. Pagkagusto na 85. Paano? Kapatid na Jiang, magbibigay pa ba ng 3 hakbang? Ako ang natalo.
Pagtaas ng 10 sa pagkagusto kay Jiang Yi bilang target, kasalukuyang pagkagusto ay 55. Ito na ang bagong kampyon ngayong taon, Shen Yun. Ang pinakamaganda at batang kampyon noon. Pero noon ay si Ye Xianzhen pa rin. Tapos na. Hindi kaya ni Ye Xianzhen na kunin siya bilang disipulo, para maging kanyang tagasunod. Xianzhen ay hindi kailanman tumatanggap ng mga disipulo. Shen Yun, dahil nakuha mo ang pagiging leader, dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito. Shen Yun, bakit hindi ka pa nag-aalay ng tsaa? Pagsunod sa guro. Nag-aalay ng tsaa. Leader Shen Yun. Pangako sa akin, Diwata. Buksan mo ang hagdang langit para sa akin. Bukas ang bato ng langit, hingin ang dakilang daan. Mapagsarili. Pagbukas ng hagdang langit, walang uuwi, walang babalik. Bato ng pagtatanong sa puso. Mas lalo pang lumalakas ang mga demonyo sa puso, kahit na siya ay isang Diyos. Noong mga nakaraang taon, siya rin ay umabot lamang sa antas ng paglikha ng Diyos. Kahit na nais mong patunayan ang iyong daan. Paano mo magagawa ito ng labis na extreme? Isang simpleng bata ng Yuan Ying ay naglakas loob, nahamani ng Diyos nang walang takot. Huwag na huwag. Sige. Ay, Ginoo, Elder Ge. Sa mundong ito, palaging may mga tao na lalampas sa aking harapan. Hindi ko kayang maging Ginoo habang buhay. Daoist Lord, hindi tayo. Daoist Lord. Kaya ngayong araw, ako mismo ang magbubukas ng langit para sa iyo. Sa landas ng pagtuklas ng katotohanan. Kapag nabuksan na ito, hindi ka na makakabalik. Nakapag-isip ka na ba? Mula sa unang araw na dumating ako sa mundong ito, nakaisip na ako. Pagsubok ng bato ng konsensya, kung hindi mo ito malampasan, maaaring maging katulad ko, na nagkaroon ng masamang isip. Kaya magdadagdag pa ng isang puso ng takot. Sige. Ako mismo ang magbubukas nito para sa iyo. Bubuksan ko ang langit. Baligtad ang kalawakan. Tataas ang hagdang papuntang North Star. Ito ang templo ng langit. Ganong kabata si Shen Yun. Kaya nilang sunugin ang bundok at pakuluan ang dagat. Kaya nilang tunay na magtanong tungkol sa dakilang daan. Ate na mas bata. Ito ay. Noong pumunta ako dito. Kuya na mas bata. Anong nangyayari? Ate na mas bata. Toksak na malamig. Kuya sa ilalim. Hindi ako mag-aalala. Mabilis kang umusad. Huwag mong sirain ang iyong pananalig dahil sa akin. Kuya sa ilalim. Hindi ako mag-aalala. Mabilis kang umusad. Huwag mong sirain ang aking paniniwala sa daan dahil sa akin. Aking paniniwala sa daan. Hindi naman ako si Elder Tang. Kahit ano paman, ano ang mawawala sa akin sa paniniwala sa daan? Aking munting sistrang, huwag. Hindi mo ba sinabi, na palagi akong dapat sumunod sa aking puso? Tamasa ng isang sandali ng ligaya. Bakit, ngayon ay huwag? Inalis ko na ang lamig para sa iyo. Kung ako'y makakita ng kamatayan at hindi tumulong, siyang tunay na sisira sa aking landas. Ate.
Ganito lang kaliit ang pagsubok. Sobrang maliit naman ang pagtingin mo sa akin. Mayabang. Malayang daan. Malayang daan. Isa lang itong makasariling takip. Paano ka makakapagsalita tungkol sa paggawa ng gusto mo? Sinasabi mo ang mga ganitong kalokohan. At ito pa ang nagsisilbing aking espiritual na pagsubok. Kung ang sanhi at bunga ay nasa aking mga kamay, bakit pa ako magiging makasarili? Ikaw ay isang kaluluwa mula sa ibang mundo lamang, at nagsusumamong mangarap na umakyat sa langit. Tingnan natin kung ilan ang makikilala ka rito. Sino ang makikilala sa iyo ngayon? Nais kong magpabago at magtamo ng espiritual na kapangyarihan. Gusto kong mabuhay ng walang hanggan. Gusto kong sirain ang lahat ng mga sumpang batas na ito. Gusto kong umakyat sa tuktok ng daan ng espada. Kahit na mahaba ang daan sa unahan, punong-puno ng mga tinik. Ngunit wala akong takot sa aking puso. Malawak ang mundo. Hayaan akong maglakbay ng malaya. Ang bato ng puso ay talagang lumiwanag. Nagdagdag ng 10 sa antas ng simpatsya kay Songkwan. Kasalukuyang antas ng simpatsya 100. Nagdagdag ng 10 sa antas ng simpatsya kay Yumang. Kasalukuyang antas ng simpatsya 100. Nagdagdag ng 10 sa antas ng simpatsya kay Jiang Yi. Kasalukuyang antas ng simpatsya 100. Nagdagdag ng 10 sa antas ng simpatsya kay Ye Hansheng. Kasalukuyang antas ng simpatiya 100. Tingnan si Mangkukulam. Tingnan si Mangkukulam. Tingnan si Mangkukulam. Pagkatapos maging mangkukulam. Kapag walang ginagawa, medyo nakakabor. Kung hindi, parang sinabi ng maliit na disipulo, magpakasal na. Napansin ang kagustuhan ng host. Binabati kita, host, sa pagkakaroon ng maximum na pabor. Ang gantimpala ay kasalukuyang ipinapamahagi. Pakiusap, tingnan mo ng maingat ang iyong mga natanggap. Gantimpala. Nasaan? Tapos na ang pamamahagi ng gantimpala. Mangyaring samantalahin ito, host. Nakababatang kapatid. Maliit na nakababatang kapatid. Yuner. Ginoo. Tulong. Hindi mo maaring pakasalan ang 4 na lalaki ng sabay-sabay, di ba?